So ano nga ba ang gagawin ko kung nalaman ng client ko na nag-outsource ako at ako yung nag-freelance? So there's two scenario kung paano pwede mangyari to. First scenario is pinapasa mo kagad yung mga works doon kay client, yung Google Drive link, nang hindi mo muna din-download at ina-upload sa sarili mong Google Drive. Kasi makikita ni client kung kaninong email siya manggagaling. At nangyari na sa akin yun at nawala na yung client ko. Second na kung paano malalaman ni client na nag-outsource ka is kapag yung employee mo is pumunta doon sa client mo na nag-email na, ikaw po ba to, sir? Ako yung nag-edit ng video mo, ganun. Nangyari na yan dito sa history ng MSB, one time lang siya nangyari. Yung nangyari yun, hindi naman nawala yung client, kumampi pa mismo yung client doon sa empleyado niya kaysa doon sa ina-outsource ng empleyado niya. So for short is wag naman kayo mag-alala dahil rare lang naman yung mga ganong empleyado at wala naman silang kakayahan na pumunta dun sa client at para siya yung kukuha ng client na para mas mataas sahod. Dahil para makuha mo yung client, kailangan mo ng trust, relationship, build up, kailangan mo ng skills para ma-close yung client, negotiation skills at marami pang aba. Kaya maraming mga expert dyan sa field na yan na hindi nag-freelance or hindi nag-outsource or hindi nag-MSB dahil wala silang skills kung paano kunin yung client. Kasi that's a different kind of skill set na kailangan mo para makuha mo yung client. So ngayon alam mo na kung ano yung dalawang rason kung paano nila malalaman para maiwasan mo na. Pero paano kung nalaman na nga nila? So ang una mong gagawin is sabihin mo na, yes, that is my friend. Sabihin mo na pinagawa mo lang kasi you're out of town pero okay naman siya, magaling. Or pwede mong sabihin na second, na sinabi ko rin na that's me another email na ginagamit ko. Or may secondary email with a different name. Ginagamit mo for private use or etc. etc. Kung magagawa ka na ng sarili mong alibay. So ganoon yung nangyari sa akin dati dahil sinendang ko lang yung email, yung link na yon ng Google Drive link doon sa client at yun na nga, nabokya ako. Sabi niya, sino tong Jericho na to? Sasabihin ko, that's my another account, don't worry about it, ganyan-ganyan. Kasi sabihin ko na wala na ako na storage, etc. etc. So, wag naman kayo mag-alala as long naman na nabibigay mo yung quality service mo kay client, okay na yun, ayun yung mahalaga. Wala naman silang pakialam kung ina-outsource mo or kung anong ginagawa mo. As long kung ano yung sinabi niya, gawin mo. As long na kung ano hinihingi niya, ibibigay mo. Yun lang yun. Ako nga, meron akong mga editors na ina-outsource trend, pero wala akong pakialam. As long na masisend niya yung mga videos na pinapa-edit ko sa tamang oras at sa quality na gusto ko. Meron na lang mga client na ayaw kasi mag-outsource. Kasi meron kasi mga client din na ayaw nila mag-outsource yung employee nila kasi inisip nila na baka mag-iba yung quality. Yun lang yun. So, see you on the next lesson.